and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because... Nako, anak ng kagwang! Bagsak na naman si Bungit sa bagong labas na SWI survey. Ito po ay trust rating ng pangalawang Pangulo at Panggulo ng Republika ng Pilipinas. Anak ng kagwang, bagsak ang animal na bubuim. Iyak na naman ang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Baki dito. Anak ng kagwang. Tingnan mo ha, si Bungit ha. Habang tumatagal sa kanyang posisyon bilang isang Panggulo ng Republika ng Pilipinas, ang animal ay lalong bumabagsak. Ang layo-layo talaga kay former President Duterte. Kung si Tatay Digong, pataas ng pataas ang kanyang trust and approval rating hanggat sa siya po ay bumaba na sa kanyang tungkulin bilang isang Pangulo, ay ang kanyang rating ay tumaas ng pataas. Pero itong si Dayoñor, pabagsak, pababa ng pababa hanggang sa lulubog sa kumunoy. Pag-usapan rin po natin itong presko ni Leandro Libesti. Naiyak po siya sa kanyang mga kasagutan sa media. Ito po ay patungkol sa mga allocables na kanya na pong ibinunyag kagahapon. Ayon kaya Libeste, ito na umano ang ikakabagsak ni Auntie Claire sa pahayag niya na di umano'y chismis lang ni Leandro Libeste ang naturang mga isiniwalat at mga pasabog at mga dokumento. Anak ka ng kagwang, Auntie Claire! Okay yan, babagsak para sa sabay-sabay sila. Babagsak ng kanyang amo. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa inyong super chat. Arlene Perez 2217. Happy New Year po. Maraming salamat sa inyo. Angelito Ramirez, maraming salamat din sa inyo. Lovelyn Sibukawa, Yossi Sibukawa, maraming salamat sa super thanks. Ayan. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Huwag po nating kalimutan, ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Live po yan ninyo, mapapanood ang Bisdak Pilipinas. Pero sa ngayon, pahinga muna, ang balik po namin ay January 5. Medyo maingay sa background ko, maraming nagbibidyo. Okay. Pasko pa rin po sa amin. Walang katapusang Pasko hanggang New Year po ito. Okay. Unahin po muna natin mga kabisdak itong preskon ni Libesti kanina. At mga katanungan ng mga media kanya po'y sinagot. At may buwelta po siya kay Claire Castro na sinasabi na di umano'y chismis lamang ni Leandro Libesti ang lahat ng mga dokumento. Anak ng pating naman, oh. Claire Castro, babagsak ka. At naiyak pa nga ho ang naturang kongresista. Nako, mag-ingat ka, Leandro Libesti. O ito, pakinggan po muna natin ang kanyang press con. Narito po. As the same files. So, mabuti kong kausapin lang ni Yusek Claire si Secretary Vince. Wala pong dahilan. Bakit wala pang sagot si Secretary Vince o si Yusek Claire tungkol sa kanilang koordinasyon sa pag-verify ng authenticity ng mga files na ito. And for the record lang, sir, meron po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero
yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinidecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At meron nga siya pong acronym dito, yung BBM. acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Baseline Balance Balance. Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation kasi may mga ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang sabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasi mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basihan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast out si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Patay ka, Claire Castro, babagsak ka daw. Wala, atakdog kasi. Sabi chismis, 100% po itong authenticity ng kanyang hawak kasi dinibang ka to ni Castro at Palacio na di umano'y ang entertainin lang nila at paniwalaan ay yung ilalabas ng DPWH. Kaso nga lang, sabi ni Leandro Lebeste, 100% ang authenticity nito kasi galing sa DPWH ang kanyang mga dokumento. Mantakin mo guys, 1 trillion nga yung average per year na allocables dito sa Marcos Admin na tinawag po nilang BBM. No?
Baseline Balance Manage. Ito po yung scam na pinapagawa po dito kay Jose Cabral. Hindi po ito pwedeng gawin ni Cabral kung walang nag-uutos. Kasi ang sabi nga ho ni Leandro Leveste, ano po ang basehan nila sa pag-allocate ng mga pork barrel na ito. So ngayon, ang basehan po, pag ikaw ay kaalyado at malakas ka kay Tambalos, automatic, mas malaki ang makukuha mong pork barrel. Tuloy lang natin si Leandro Leveste. Oh. Mhm. Okay. So basically you're saying may formula, hindi nasunod. Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Mhm. Ang una-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon Mhm. ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko Correct. ang Mhm. budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman mag-argue against the need for transparency on the per Linawin natin ha, yung irregularidad, wala pa pong nakita si Leandro Leveste. Pero ito na nga ho yung listahan ng mga alokasyon ng pork barrel. So ngayon, saan ito napupunta? Kailangan na ma-audit, ma-check ng DPWH kung meron ba talagang proyekto o ghost projects. Kasi kung merong ghost projects at kung merong proyekto tapos mga substandards, dito na po papasok yung irregularidad. Sinabi niyang irregularidad, hindi po ito sinapubliko ng DPWH, ng Marcos Admin at itinago ho ito. Siguro ito po yung pinaka-main concern ngayon ni Leandro Leveste. Bakit po hindi nyo isinapubliko itong ganitong kalaking budget na ayon sa kanya, 2023, 2024, 2025, yung allocables ay umaabot ng 3.5 trillion pesos. Ito yung tanong, saan po napunta yung 3.5 trillion pesos? Hahanapin niya ng taong bayan. Saan po ito napunta? Saang distrito po ito? Bilyon-bilyon po yung ay pinundo. So kailangan tayong mga Pilipino, hanapin natin ito. Saan ba ito napunta? At ang mismong DPWH dapat i-determine kung may proyekto pang ganito kalaki sa bawat distrito. 15 billion daw, sabi niya bawat alokasyon ng distrito. Tuloy po kung Leveste. district budget allocation. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, So meron po ba kayong plan to... yung irregular po sa akin Mhm. is actually not the data. It's more the reaction na parang hindi pa nga nila Mhm. isinasa sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. Mhm. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Mhm. Okay, so just to clarify, sir, will this... are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities. Mhm. Linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in Mhm. other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH.
At babanggitin ko lang din po na Teka lang, stop muna tayo dyan. Kasi yung inisyo kasi nila, meron ka bang nakitang irregularidad dito sa mga inilabas mo na dokumento? Bakit mo ay isiniwalat? Ako po ang sasagot dyan, merong irregularidad dyan. Kasi kung walang irregularidad, ay putya, edi ho sana yan, ipinalabas na ho nila yung mga pangalan na nakatanggap ng bilyon-bilyong alokasyon. Kagaya ni Sandro Marcos, kagaya ni Romualdez, Abante, at marami pang iba, Gargiula. Merong irregularidad. Yan ang maliwanag, kaya nga nag-iimbestiga dyan sila sa ICI, pagtatakpan. Ano ba ang iniimbestigahan ng ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee? Anong pondo? Itong pondo ng DPWH na hawak ngayon ni Leandro Libeste. So pag sinabi mong meron bang irregularidad, meron. Kasi nga nag-iimbestiga kayo eh. 'Di ba sabi ni Bongi, puro mga flood control ghost lahat. Yung proyekto puro mga multo, mga substandards pa nawawasak. Kaya nga ho, nabulilyaso kayo eh. Ipinagmalaki na 5,500 flood control, biglang bumagyo, bumaha. So ibig sabihin, ito, yung halaga na ito, 3.5 trillion, merong irregularidad. Yan ang maliwanag. Kung hindi lang sarswila itong ICI, makikita mo na ho agad eh. Tuloy oh. nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko noong September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Correct. Ito na. Meaning ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Tama. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisa publiko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. O, teka lang. Ito, maliwanag rin doon. Makinig ka. So, kung tutuusin pala, ang may kasalanan nito kung bakit hindi po ito nilabas, nasa publiko ang mga listahan, ay si Vince Dizon. Kasi ang akala ni Leandro Libeste, ipalabas ni Vince Dizon. Baka yun ang pinag-uusapan nila, kaya hindi niya nilalabas. Hinintay niya si Vince Dizon. At yung ombudsman pala, matagal nang nakatanggap ng files galing po kay Leandro Libeste. So ngayon, itong ombudsman, nagmaang-maangan itong mga hinayupak, nagtuturo, kunyari walang alam. Ngayon, nabulilyaso kayo dahil nag-ingay si Leandro Libeste. Bakit? Oo nga naman. Bakit ang tagal? Sabi mo, Vince Dizon, ilalabas. Pero ngayon, bakit hindi mo inilabas? So, ito na tayo ngayon, nag-iingay na. Tuloy lang natin. Now, I gave an interview in November also talking about this list. In fact, several interviews. And was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official. And that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po, Ito na, naiyak na dito si ano. hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa, sinasabi lahat ito. Nung buhay pa si Yusek Cabral.
Okay, thank you po. Ito, naiyak na dyan si Leandro Leviste. Emotional kasi nga, lumalabas na rin sa kwento, sa kanyang statement lumalabas, na si Cabral pala ay gustong maging state witness under a witness protection program. Kininto rin niya, so ngayon nabalik lang siguro sa isip niya parang siya po yung guilty kasi siya yung lumalapit sa gobyerno na gustong magiging state witness itong si Jose Cabral nung buhay pa siya. So, ang nangyayari, sabi nga, di ba tinanggihan, hindi tinanggap na maging state witness. Oo nga naman, pag gawin state witness, lahat sasabihin, at baka naman nagpulong, tapos nilatagan ng script, ayaw ni Cabral na may script. Ngayon itong si Leandro Leviste, naging emotional ngayon, dahil akala niya, kukunin ng gobyerno na maging state witness. So hindi nga ho nangyari, sa kanya rin po nanggaling yun. Kasi siyempre ang gobyernong ito, putang ina, budol-budol, walang plano talaga matumbok kung sino yung pinaka-mastermind. Kaya humantong sa ganitong sitwasyon, baka na-stress din, na-depress itong si Cabral, at feeling siguro ni Leandro, nagiging guilty siya sa pagkamatay ni Cabral dahil nga gustong maging state witness, mukhang wala yata siyang nagawa ho dito. Pero sinabi niya daw at nilapit niya ho ito. Tulungan natin, oh. Naging emotional dyan Sir, sa ano. ay, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Ikaw muna. Mhm. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 Mhm. data. Meron din bang irregular doon? Mhm. Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Mhm. Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero, aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso, galit. Dahil ngayon, nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Mhm. Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na huwag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Mhm. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Sec Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files nito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason, I suppose, na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Patay ka, Claire Castro. Bagsak ka ngayon. Anak ka ng kamunti ka. Hindi emotional siya, na si Leandro dito. Siyempre, maiinis ka. Akala mo, itong gobyerno ay seryoso sa pagsugpo ng korupsyon. 3.5 trillion po yung pinag-uusapan na ngayon. Hindi lang 1.3 trillion. 3.5 trillion na po ang pinag-uusapan ngayon sa proyekto ng DPWH na napunta sa allocable. So bagsak ka dito, Claire Castro, dahil si Vince Dizon pala ang nagbibigay ng mga ilang files at nagbigay po ng otoridad kay Cabral na bigyan ng mga dokumento, listahan ng mga allocables itong si Leandro Leviste. Patay ka dito talaga, Cabral Castro. Babagsak ka kasama ng amo mo, anak ka ng kamuti. Kasi siyempre, parang emotional yung tao.
sinabi ko ito, gustong maging state witness si Cabral. Hindi nyo kinuha hanggang sa nagorgor na, namatay na. Tapos ngayon, inilabas ko yung mga hawak kong dokumento, kukwestiyonin ninyo yung authenticity. Kaya nga tama nga yung gustong mangyari ni Libeste, na dapat si Vince Dizon ang maglabas para hindi ma-question yung authenticity ng naturang dokumento. Kaya ang ginawa ngayon ni Claire Castro, binanatan si Leandro na chismis daw. Pero putangin na ang batang ito. Bilyonaryo po ito ha, si Leandro Libiste, hindi marunong magsinungaling to sa nakikita ko, sincero yung batang ito. Kaya mag-ingat po kayo, Leandro Libiste. Tuloy lang natin konti, oh. Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the file that I've uploaded. Patay Sir ka, Yusek Castro. Castro also said Bagsak ang hinayupak nito. Bagsak mo kung Leandro. Ang problema dito, pag itong si Vince Dizon magpa-press con at mag-meeting-meeting ang mga animal, Pasko pa naman, holiday ngayon, baka sabog ng mga animal sa pulburon, na ididebunk natin si Leandro Libiste, pasinungalingan natin. Sirain natin si Leandro Libiste, sabihin natin hindi totoo yung sinabi niya na si Vince Dizon ang nagbigay ng naturang dokumento. Mukhang nakikita ko na yung script ng mga animal. Gawing masama si Leandro Libiste dito sa nakita ko ha. Ito yun. Tuloy oh. that, but hindi na lang daw kayo mag-file ng case. As I said a while ago, the budget data is not the full picture to file a case, but it should have been given to the ICI and the Ombudsman since September. As I discussed with Secretary Vince Dizon in September, I understood when I talked with Sec Vince in September that the files would be given to the ICI and Ombudsman. And I went to the ICI and Ombudsman in November and showed them the files. I think maybe they don't even know that I did that, but that was already published. It's not my fault if they don't know what I've already published. I showed them to the ICI and the Ombudsman already in November for them to make their case. And I hadn't done it in September because I thought DPWH already did it. So I did it in November, and I'm thankful that now the DPWH has turned it over to the Ombudsman. So I would actually appreciate it if Yusek Claire Castro will give an update correcting herself because Sec Vince said that he was going to do it. I learned in November it wasn't done, and I did it, and they did it now after the public called to do it. But I hope that they can correct themselves, given that I was saying all these things since November. Putsakin na, no? Bagsak kayo, mga hinayupa kayo. Alam mo, Claire Castro, parang hindi ka abogada, no? Abogaga ka lang. Bakit si Leandro Libiste ang mag-file ng kaso? Hindi ba ho dapat yung ICI, dahil meron kayong ICI Independent Commission, hindi ba ho dapat meron kayong ombudsman, kayo yung gumawa dito, magsampa kayo ng kaso sa Sandigan Bayan? Dahil ibinigay na po ni Leandro Libiste ang mga listahan na sa inyo, matagal na. At may hawak yan, DPWH, dapat DPWH ang magsampa ng kaso. Hindi man po si Leandro Libiste ang nag-imbestiga, hindi naman po si Leandro Libiste ang may hawak ng ICI. Kayo, yung amo mong nakangiwi, ang pangaanak ka ng kagwang ka. Bakit sasabihin, bakit hindi ka na mag-file ng kaso? Hungaw! Kayo nga ho yung nag-imbestiga ngayon, kaya dapat kayo ang magsampa ng kaso. Yung ICI na wasak na, yung ICI na walang kredibilidad, kayo ang magsampa ng kaso. Unahin na ninyo si Martin Romualdez, Sandro Marcos, Abante, dahil sila yung pinakamalaking alocables, sila yung pinakamalaking insertion. Yan ang maliwanag ho dyan. Sino ba mag-sasampa ng kaso? Leandro Libiste. Anong ginawa ni Leandro Libiste dito?
Hindi po siya nag-imbestiga. Si Leandro Libiste ang nagsiwalat ng dokumento galing sa opisina ni Cabral na pinapayagan ni Vince Dizon na ibigay kay Leandro Libiste na hindi sinapubliko ni Vince Dizon na ngayon ang nagsapubliko itong si Leandro Libiste. So ngayon, ano ba ang lusot ninyo dito sa mga files na isiniwalat ni Leandro? Wala na kayong lusot. Kahit magdrama-drama pa po kayo, kasama si Vince Dizon, kasama si Boying, kasama si Bungit, kasama ka Claire Castro, sabay-sabay kayo babagsak. Kaya agree po ako dito, sakay sinabi ni Libiste na babagsak itong si Claire Castro pag magsalita si Vince Dizon. Pero kung magic-magikin ni Vince Dizon, ang tanga na talaga ng mga Pilipino pag maniwala sa mga kanilang mga gagawing script. Kasi sa akin sa ngayon pa lang, pansinin nyo lang ho, ang pinaka-frontliner nila sa pagsisinungaling at panggugulo ng maraming Pilipino ay si Claire Castro. Pansinin nyo lang, pag inumpisahan ni Claire Castro yan, matik lahat ng gabinete ni Bangag ay sinusuportahan yung mga statement ni Claire Castro. Kaya maliwanag yung script nila. Sanay na sanay ho sila dyan. Merong mga Remulla Brothers. Yan, nagkakaintindihan kay Claire Castro. Kaya, babagsak ka dito, Auntie Claire, malapit na. Sabay-sabay kayo na babagsak kasama ng amo ho ninyo. So ngayon, ang abangan natin, yung sasabihin ni Vince Dizon. Mag-press-con ka, Vince Dizon, anak ka ng kagwang ka. Saan ka ba? Bagsak na ang amo ninyo, bagsak na ang bangka ho ninyo. Dahan-dahan na po lumulubog ang bangka ng gobyernong ito. Dahil sa malawakang korupsyon. Kaya ang resulta, nakakahiya ang hinayupak na ito. My God, I hate Polbos. Antindi ho, no? Meron palang trust and approval rating, trust rating na -3. Bagsak si Bungit sa kanyang trust and approval rating sa pinakabagong SWS survey at namamayagpag naman ho si Vice President Inday Sara Duterte. O iyak na kayo mga animal kayo. Wala na, mga bubunistang tanganista. Kahit anong diversionary tactics ninyo. Pagtakpan ho ninyo ang mga sindikato. Pagtakpan po ninyo ang may kasalanan. Lalabas pa rin po ang katotohanan. Isipin mo yan, Bungit. Presidente pa ba yan? Anak ng kamuti, trilyon ang inubos ninyo sa kaba ng bayan. Ito lang ang kinaya nyo. O nasa na kayo, mga bubunistang, tanganistang, mga trolls ni Bangag, ipagtanggol nyo yung amo ninyo, mga hinayupa kayo. Tingnan mo naman. Ayan SWS Trust Rating Survey. PBBM, VP Sara, Bongbong Marcos, -3%. Nasaan yung mga trolls? Hindi natanong? Talagang gagabaan kayong mga animal kayo. Si Vice President Inday Sara Duterte plus 31%. Layang putang ang inumin. Sus, BBM, mag-resign ka na. Sinusuka ka na ng taong bayan. Hindi ba kayo nahiya ho dito? Yung sa baba mga kabisdak, ito po yung pinaka-latest na na ang tawag dyan, result ng survey. Tingnan mo ha. Unahin po muna natin, simula po natin ng July, July 2024, wag na masyado nang mahaba sabihin na natin July 2024, anak ng kagwang July 2024, medyo mataas pa ang trust rating ni Bangag. SWS survey to medyo mataas. July, umabot pa siya ng 64%. Nag-plus 42% ba ang anak ng kagwang nakangiwi ang panga? Hindi pa masyadong nahalata dito kasi yung panahon ng panggagago nila sa bayan, July 2024.
So pag tiningnan po natin yung numero, pabagsak ng pabagsak si Bungit. O pagdating ng September 2024, 57%. December, 54%, 2024. Pagdating ng 2025, January, simulang kinidnap nila si Tatay Digong, bumagsak na si Bungit yung trust rating niya. Nagiging 50% na lang ng January, February 43%, pababa ng pababa, pabagsak ng pabagsak ang ugag. March 37%, Abril pinakamababa 36%, Mayo 38%, June 48%, September 43%. SWA survey ho ito ha. Noong September 2025, ngayon na, okay ninam, 43% siya. Bakit siya nag-negative 3%? Kasi ngayong November survey na inilabas, nakuha niya 38%, putang ina, bagsak. Kaya negative 3% ang resulta ng kanyang survey. May utang pa siyang 3% against September. Hindi ba? Presidente pa ba yan? Manguyot ka na nyar. Okay, ito. Si Vice President Inday Sara, consistent pa rin po ang kanyang trust rating sa SWA survey. Nag-start po ng 65%, 55, 52, 49, 50, 57, 58, 60%, 61, 53 noong September 2025. Sa kaparehong panahon ho, yung binabanggit ko ha, kung gusto at ipa-plus natin yung yung data ni Inday Sara. O ito. Ayan. Inday Sara ba yan? Kay Bungit yan, dito kay Inday Sara. Ayan, kay Inday Sara o. Tingnan mo ha, kay Inday Sara. Maganda po yung numero ni Inday Sara. Laging may plus. Yung net, parang net satisfaction, no, rating. Laging may plus. Pag tiningnan mo ho, kay Dayon, you're puro negative. Si Vice President Inday Sara, pero puro positive, plus. So ngayon, November 2025, makita mo po, plus 31 siya, dahil ang trust rating po niya ay 56%. So si Bungit, ang trust rating ni Bungit, ngayong taon, year-end, ay 38% na lang buang, no? Kaya may utang, may balance siyang 3%. Presidente ka ba, Nyor? Ayan na, November po yung ginawa na survey. Ang respondents po ay 1,200. Sa kaliwa, si Bungit, 38% ang trust rating. Kay Inday Sara, 56%. Ay, ang layo! Ang layo ni Bungit. Ang layo ng presidenteng nakatabingi ang panga. Tingnan mo ha, bakit nagkaganito po ang sitwasyon? Sa kabila ng paninira po nila, kay Vice President Inday Sara, ginastusan ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, gamit si Madriaga, gamit na naman ngayon si Tibes, ikinukunik kay Tibes, si Tatay Digong, pinakidnap nila, inimpeach si Inday Sara, siniraan si Inday Sara ng mga kaliwang grupo, Dilawan, Pinklawan, Sanib Persa yung paring Adictos Benedictos, kasama si Silo Magno na ubob din pala. Nagsanib Persa sila. Tapos dito sa flood control, gusto pa nila i-connect si Vice President Inday Sara. Pero hindi po ito kinakagat ng taong bayan, hindi umuobra. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, si Vice President Inday Sara ang pinakadelikadong presidente sa Republika ng Pilipinas at pinakanakakatakot at kinakatakutan ng kanilang mga kalaban. Bakit ko masabi ho yun? Pentakin mo ha. 3 years in the making, magpo 4 years na, yung paninira kay Vice President Inday Sara, pero nakatayo pa rin si Inday Sara. Naka-heads up pa rin. Pag lumalabas si Inday Sara sa publiko, dinudumog pa rin. Sisigawan, magtitilian ang maraming tao kahit walang dalang ayuda si Inday Sara. At ang resulta, tingnan mo yung SWA survey. Kasi nga, sabi kasi ng iba, ang pinaka-credible daw na survey form ay SWAs. So ito na ngayon yung SWA survey na lumalabas. Negatibo
Itong si Da Junior, negative 3%, ibig sabihin sinusuka na talaga ang animal. Si Vice President Inday Sara, plus 31%. Pag ang pinag-uusapan 2028 presidential election, wala nang makatibag kay Inday Sara. 56% trust rating. Anak ng kamuti, oh. Binubugbog, si Inday Sara, dinudurog, no? Pilit pabagsakin, kaliwat ka ng black propaganda, gamit mga kaliwang grupo, mga dilawan, pinklawan. Pero tingnan mo naman ang resulta. Ano po nangyayari? May tiwala pa rin ang maraming Pilipino, majority of the Filipino people kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay Bungit, kakaunti na lang ang nagtitiwala, anak ng kagwang. Ito po yung patunay ng gobyernong Marcos ay galit na ang mga Pilipino. Ang merong mga supporters dyan, putang ina, mga bayad lahat yan. Pero ang pinag-uusapan, organic, unique na supporters, pagtitiwala ng isang Pilipino, walang bayad, organic, don't panic. Dito po, kay Inday Sara Duterte. Kaya nakakatakot po ito. Kasi panigurado, dudurugin sila ni Inday Sara pagdating sa presidential election. Pag nanalo si Vice President Inday Sara, at sure win naman ho talaga yan, puta, iyak talaga itong mga hinayupak na ito at paniguradong gagapang kayo sa lupa at halik kayo sa mga paa ni Inday Sara. At no mercy, kahit maglupasay pa kayo, hindi po kayo papatawarin at walang ariglo. Lalo na kayo, Franz Castro, nako, pati yung isang Castro, tibag ho kayo dito. Kaya ako, itong napakagandang resulta ng survey, trust rating ni Vice President Inday Sara, ito yung salamin ng Pilipinas Duterte pa rin, gusto pa rin nila ng Duterte type of leadership, at ito yung salamin na galit po sila sa mga Marcoses. At talagang dismayado na ho sila. Come on, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, mga bobonistang, mga political vlogger, mga tanganistang, talyanista ni Bangag. Anak ng kagwang, gumising na kayo. Tapos na ang laban. Ang Pilipinas, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
vlog mo may pag-asa.